May tanong sa akin. Hello, Boss Rai. Morning po. Ask ko lang po sana. Ano po pagkakaiba ng civil case sa criminal case po? At gaano po maapektuhan ang NBI at National Police Clearance po? Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo. Napakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Napakagandang mensahe po nito. Marami na hong nagtatanong sa atin nito, no? Kung ano ba yung pagkakaiba, no, ng civil case sa criminal case, at kung meron bang epekto ito sa NBI at saka sa police clearance. Dito po malalaman natin yan. Okay po, pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado, ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience, at syempre po, sa atin pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. So sabi niyo nga po, tinatanong nyo, ano ba yung pagkakaiba na civil case sa criminal case, at kung may maapektuhan ba yung NBI at saka National Police Clearance. Well, bago ho natin talakayin yun, alamin po muna natin ano ba yung mga criminal case at saka yung civil case na po pwedeng isampa pagdating po sa utang. Okay, hindi ho natin itatakel dito yung mga murder, o sa hindi ho. Tungkol lamang po sa utang, no, yung may criminal liability. Okay. Una ho, pagka ho sinabing may criminal case sa utang, ito po yung estafa at saka po yung BP22. Okay. Sa estafa muna tayo. Ang estafa po kasi, no, ito po is yung panlilinlang at panluloko, no, ng sinasadya ninyo. Okay, ibig sabihin ito, during the time kayo nanghihiram, sinadya nyo silang lokohin at linlangin. Okay, para kayo ay makapanghiram. One good example po is, for example, alam nyo naman sa sarili ninyo na hindi kayo makakapasa. No, kaya binago nyo yung inyong, let's say, pangalan, address, yung trabaho. Okay, di kaya nag-submit kayo ng peking dokumento. No, for example, payslip, binago nyo yung amount. Di kaya yung proof of billing nyo, inalter nyo yung address. Okay po, pagka po yan napatunayan, ay naku, meron ho criminal liability yan, may kulong ho yan, at may danyos pa. Okay, now, ano ba yung sa sa BP22? Yung BP22, although wala naman tong connection sa OLA, kasi wala naman nag-i-issue ng cheque dyan, kasi online, di po ba? Pero ito, tatalakayin natin. Pag sinabi ko kasi BP22, ito po yung, alam mo naman sa sarili mo, yung i-issue mong cheque, unang-una, di kaya walang pondo, kulang sa pondo, o di kaya close account. Yan. Pag yan ho, tumalbog, matik yan, BP22. Totoo po yan. Meron niyang criminal liability, di ba? May kulong po yan, tsaka may penalty din. So, wag nyo hong gagawin yun. Now, punta tayo sa civil case. Ang civil case po, no, sa utang is, unang-una, wala hong kulong yan. Unlike ho, ang pagka sinabing criminal case kasi, may kulong yan. Okay? Pag sinabing sa civil, ito po yung sa small claims. Okay? Kasi kalimitan naman ng utang sa OLA is mga 1 million pababa So, dun ho tayo mag-focus, no? Yung sa small claims. Ang small claims po, no, yan, sa simula po niyan is mediation. Hindi ko kailangan ng abogado niyan. Okay po? Yun lamang pong nagpautang, yung naghahabla, at yun lamang pong nakautang ay yung hinahabla. Okay? Mediation po muna, paghaharapin muna sila ni judge. Yan, mag-uusap silang dalawa. Pag kami na pagkasunduan, patutupad na ni judge yun. Okay, ngayon, kung wala mapagkasunduan, papakialaman na po ni judge yan. Ayun po yan, pagbabasihan yan, yung mga ebidensyang ipinresent po. Okay, so, doon po, pagka yan, merong napagtapusan, okay, ano lang po yun, magbabayad lang po
Okay? Kumbaga, kung ano yung nautang, yun po yung babayaran. So, wala pong kulong doon sa civil case. Okay? Ang isa pa hong ulitin natin ha, ang pagkakaiba niya na civil case tsaka criminal case, para lang po maliwanag, pagka po criminal case na patunayan, may kulong yan, tsaka may penalty. Okay? Yung pong civil case, wala hong kulong yung pagbabayarin lamang po. Kung ano po yung napag-usapan, yun ho ang gagawin, magbayarin. Okay po, wag ho kayong malito doon. So, sinabi na ho natin, no, kung ano-ano ba yung mga may criminal liability o criminal case pagdating sa utang at ano yung pagkakaiba. So, ngayon, itong mga bugo katabusan ng online lending apps na to, laging pinananakot yan. Okay, lagi nila sinasabi na, nagsampa na kami ng kaso, no, small claims dash estafa. Ano daw? Small claims estafa, walang ganun. O di kaya yung Article 315, Article 318, no, RA 8484, puro may mga criminal liability, which is, diba, napakahirap po nilang patunayan. Bakit? Kasi po, unang-una, hindi naman ho nagkakandak ng ng credit investigation. Kasi pag nag-credit investigate ka o nag-verify ka, i-check mo yan. Mano-mano yung mga dokumentong isinabit, no, tsaka yung mga isinabit din na information. Wala silang gano, in 5 minutes kanilang gawin. Malabo pa sa Alcatran yun. O di ho ba? So ibig sabihin, paano ho nila mapapatunayan na meron talaga kayong nilabag, no? Na krimen, or in our case dito is estafa. Hindi ko sinasabi to para huwag niyong bayaran yan. Sinasabi ko ito para po maibsan, okay, yung inyo pong nararamdaman, no, para mawala yung anxiety nyo tsaka yung depression nyo. Hindi ko sinasabi to na huwag kayong matakot sa demanda na walang criminal case yan para hindi nyo siya bayaran. Hindi ho. Mali ho kayo ng pagkakaintindi pagka ganun ho nyo, no? Hindi ho yun ang ating intensyon. Ang intensyon po natin, kaya ho natin kayo in-educate or di kaya ginagawa itong mga klase ng video na to, kasi po, para kahit pa paano malaan po ninyo yung batas. Di po ba? Hindi naman kasi po pwede manghihiram ka, hindi mo naman alam yung mangyayari sa'yo. Di po ba? Iba ho yung may alam eh. Okay po, sige, mapunta naman tayo. May epekto ba sa NBI o sa police clearance yung criminal case tsaka yung civil case? Yung criminal case po, pag napatunayan, yes, magmamantsa po yan sa inyong NBI at police clearance. Okay? Lalabas po yan doon. Ngayon, kung sa civil case naman po, nanalo sila sa civil case, wala hong lalabas sa NBI ninyo o di kaya sa police clearance po ninyo. Okay po? Sana lamang po naiintindihan. Kasi, meron ho kasi palang nag-message sa akin na wag na lang daw bayaran, antayin na lang daw na magsampa ng kasong small claims o di kaya magsampa ng kasong estafa, 'di ba? Antayin na lang sa hukuman. Wag hong ganoon. No? Kaya ako sinabi na hindi ko ginagawa ito, no? Or hindi ko pinapalakas ang loob ninyo para wag yung bayaran. Hindi ho. Wag niyo hong iliko, no, yung ginagawa ho natin, yung intention natin. Kasi ang intention ko is ma-educate po kayo, mabigyan kayo ng kahit papaano kaalaman, no, kaalaman po tungkol sa larangan ng pagpapautang. Yung mga batas po at memorandum na nakakasakop diyan. Okay, kasi iba po ang may alam. Pagka ho kasi wala tayong alam, tingnan nyo ginagawa sa inyo. Diba? Kung anong kalokohan na sinasabi na mayroong ganitong kaso, ganyan, mali naman. Ano nangyayari? Ninenervyos tuloy kayo. Nagkakaroon tuloy kayo ng anxiety tsaka depression. Samantalang pag anam nyo po yung tama, ba't kayo ninervyusin, di ba? So instead na ininenervyos nyo yan, instead na nagkakaroon kayo ng anxiety, depression, di ba, mapagtutuunan nyo ngayon ang pansin yung pamilya ninyo at yung inyong hanap buhay. Kasi yun na nawawala eh. Di ba? Nawawala yung focus nyo ngayon dun sa pang-araw-araw nyong gawain. Dahil sa pangharas at kawalang yan, yung mga bugo katabusadong online lending apps na yan.
Yan ho ang dinudulot niyan sa inyo. Okay po? Kaya ho iniiwas natin yun. At hindi lang yun. Hindi lang naman ho kayo apektado dyan eh. Pati ho ibang tao. Nakita nyo? Oh, doon po sa ninakaw nila ng mga contact details, pati yun hinaharas. O di po ba? Wala kinalaman sa utang, nakita nyo? Di po ba? Samantalang pagka kayo, kahit papano may knowledge kayo, hindi ko pa sinabing kabisaduhin nyo yung ano eh. Di ba? Yung libro ng law eh. Hindi ho. May idea lang ho tayo. Ako hindi ko naman ho kabisado eh, kasi hindi naman ho ako ano eh. Abogado eh. Maniningil po ako eh. Okay po? Ngayon, eto po yan. Mas mainam po dumulog tayo doon sa mga abogado pagka may mga ganyang klaseng mensahe tayo na natatanggap. Kasi yung mga abogado po, no, ang nakakaalam niyan. Matagal po nilang pinag-aralan yan. Nag-exam ho yan, pag-take ng talagang kumbaga, matagal na proseso inabot nila bago naging abogado yan. Kaya igalang po natin yung kanilang profesyon. No, pag may na-receive tayong ganyan, kung meron kayong extra money, punta kayo sa private lawyer. Kung wala, may pau po. O kung meron yung kumpanya yung corporate lawyer, magtanong ho kayo, manghingi ho kayo ng konting payo. Pagbibigyan naman kayo niyang mga yan. O di kaya may mga notarial naman dyan, notary public, baka sakali makaano rin kayo. Di po ba? Lagi ho niyong iisipin, no? At tatatandaan. Iba ho yung may alam. At ito po importante sa lahat. Dapat gumagawa tayo ng sarili nating due diligence para maiwasan natin yung ganyan. Kasi tayo mga Pilipino, no, kalimitan sa atin. Basta may hihiraman tayo, lalo kung mabilisan, sige lang na sige, wag kong ganun. Kasi doon sa mga mabilisan, doon tayo napapahamak eh. Di po ba? Aminin na ho natin, ayaw natin ng hihiram sa bangko. Bakit? Kasi maraming requirements, matagal ang proseso, di po ba? Wag ho natin silang katakutan. Actually, sa kanila nga dapat tayo nanghihiram eh. Lalo na yung mga mahahaba proseso, marami hinihingi. Bakit po? Kasi inaalam po nila kung meron na talaga kayong kakayanan dun sa obligasyon. Kasi ang panghihiram po, hindi po privilege yan. Hindi po lahat ng tao pinahihiram. Kasi pagka lahat na lang ng tao pinahiram, ay wala ho. Kawawa naman mababaon lang kung hindi pa talaga kayang bayaran. Di po? Which is yan ang ginagawa nitong mga bugo katabusadong online lending apps na to. 5 minutes. Pautangin kayo. Ano mangyayari sa 5 minutes? Actually, hindi pa nga tapos yung pag-fill out nyo ng information dun sa kanilang apps. Basta na ilagay nyo na yung cellphone number po ninyo at nakita nila na connected sa e-wallet, padadala na kayo ng pera niya. Oh, kayo lang po kawawa. Kumbaga naintindihan nyo ba hiniram nyo? Hindi. Samantalang dun po sa mga lending, financing at banks na mahaba ang proseso na sinasabi ninyo, maraming dokument, yun po ginagawa yung kanilang due diligence kasi inaalam nila kung may kaya ka na batala o may kakayanan ka na magbayad dun sa inyong obligasyon. Obligasyon yan eh. Kailangan nyo talagang tapusin yan at kailangan yung bayaran. Okay po, sana po naintindihan yung pakay ko. Huwag nyo likuin kasi marami mga nagko-comment na tinuturo ang crow na wag ba, hindi masakit po sa akin parte yun, no? It's kumbaga against my principles kasi maniningil ho ako eh. Okay po, ang tinuturo po natin o ini-impart ko po sa inyo is knowledge para po hindi tayo maloko, pabawasan yung anxiety at saka yung depression. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to, sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.